brothers and sisters, shout out the truth here at Adura YouTube channel. Ang buhay ko noon, dahil believe kami sa aming sarili, dahil para sa amin, kami lang ang maligtas, kayong mga Katoliko, impyerno. Para sa amin kasi, Ate Ami, yung iyong TV ang lakas. Nanonood sila sa kanila. Oo, mute mo. Ayan. Thank you. sige po, maraming salamat po. At palakpakan natin muli ang Panginoon. Kaya, nung naintindihan ko na kung ano itong rosary, wala pala talagang mababasang rosary dahil ano yan, the word rosary from the root word rose. So, bulaklak na ating inaalay sa ating mahal na Maria. Dahil, mahal natin siya eh. Noon nga mga binata pa tayo at dalaga pa, ang mga, mga girlfriend natin, binigyan natin ng roses. Di po ba? Dahil mahal natin, ang atin pa kayang ina ng ating Diyos na si Mama Mary. Kaya palakpakan natin at i-shout out natin ang ating mahal na ina, Mother Mary. Amen. Amen. At doon po ako natutong magdasal ng rosary. At dito ko po nakilala at naintindihan ko ng lubusan ang sinasabing direct prayer at indirect prayer. Amen? Atin pong i-connect ngayon sa ating gospel ngayon na mayroong isang kaibigan na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan at naghingi. Di ba? Amen, di ba? Paulit-ulit. Yes. Paulit-ulit na naghingi. Kaya, parang tayo rin. Dami tayong hinihingi sa Panginoon. Amin po ba? Paulit-ulit tayong humingi sa Panginoon. At ang parabol na iyon, humantong sa statement na sinasabing, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door will be open. Amen? Amen. Ang ginagawa at yun po ay isang prayer, an urgent prayer. Amen po? Amen. Urgent prayer, at itong urgent prayer na ito po ay direct prayer. Amen? Amen. Dahil nung protestante pa ako noon, tinutuligsa namin ang mga katuruan ninyo na kayong mga Katoliko dumaan pa kay Maria. Hindi na dapat dadaan kay Maria dahil direct to God tayo. Yan ang katuruan namin noon. Kaya nung nagsimula akong mag-study sa simbahang Katoliko ng mga doktrina, at nung natuto na talaga akong mag-rosary, dahil hindi ko ma-memorize kasi yung Our Father eh. Mahirap mag-memorize ng Our Father. Kasi isa po kasi akong handog na protestante. Mahirap mag-memorize ng Our Father. Pero, ang pag-memorize ng mga verses na sumasang-ayon at pabor sa aming doktrina, madali naming ma-memorize. Amen? Amen. Amen. Kaya, hiningi ko talaga kay Mother Mary. Sabi ko, Mother Mary, kaaway kita noon. Dahil isa po akong handog na protestante. Ngunit ngayong naintindihan ko na ang mga katuruan sa simbahang Katoliko
hihingin ko po ang matalas na memorya dahil hindi ako makamemorize ng Our Father, I Believe in God, yung Apostles' Creed at saka Hail Mary. At hindi ako binigo ng ating mahal na ina. Ngayon, memorize ko na po ang Our Father at Apostles' Creed. Amen. Kaya, itong sinasabing direct prayer ay katuruan namin sa simbahang Katoliko. Para sa amin, kami ang totoo. Kami ang sumunod sa nakasulat sa Biblia. Dahil direct prayer lamang ang dapat gawin natin. Hindi na kailangan yang intercession ni Mother Mary. Hindi na kailangan. Para sa amin, hindi kailangan. Pero nagtataka ako. Kung magkaroon ng problema ang mga members, sinasabi, Pastor, pakidasal naman. Sister, please pray for me. Pastor, pray for me dahil nangailangan ako ng bigas. Pastor, pray for me dahil I need to pass the examination. Ang aming katuruan na direct prayer, kasalungat sa aming ginagawa. Yes. Kasalungat sa aming ginagawa dahil para sa amin, direct prayer, diretso lang kay Jesus. Ngunit, ang aming ginagawa, nagpa-practice kami ng indirect prayer. Tulad ng pagpapray namin sa ibang mga kasamahan natin. Kaya, parang may nakita akong parang kabaligtaran o twist ng katotohanan. Amen. Akin po itong sariling experience. Wala po akong tinitira, Praise the Lord. hindi ko po tinitira ninuman, kundi ito po ay personal experience ko sa aking buhay kung paano ako nagiging Katoliko. Hindi madali sa akin. Hindi madali sa akin bilang isang Katoliko dahil nakatatak sa aking isipan ang aming doktrina na kami lamang ang nagsasabi ng totoo, kayong mga Katoliko ay mga hindi sumusunod sa mga salita ng Diyos. Ngunit akin pong na-realize na may mali pala talaga sa aming katuruan noon. Dahil nagpa-practice naman talaga kami ng indirect prayer. At tayo din mga Katoliko, nung matagal-tagal na akong naging Katoliko, naintindihan ko na ang mga Katoliko pala, hindi lang nag-practice ng indirect prayer, pati na rin direct prayer. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil according to Matthew 6:9, tinuturo ng Panginoon na ganito ang gawin nyo, paano magdasal. Matthew 6:9, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Kaya, yun ay urgent at saka direct prayer. Amen? Amen. At nagtataka ako mga kapatid. Di ba sinasabing, give us this day our daily bread? Kaya nga pala ang mga Katoliko, araw-araw may misa, kumakain ng katawan at dugo ni Jesus in the Holy Eucharist. Nagtataka ako sa aming reliyon noon. Kami daw ang totoo. Ngunit, mula sa Genesis hanggang Revelation, naghanap ako ng termino na give us this day our weekly bread. Give us this day our monthly bread. Give us this day our yearly bread. Dahil sa aming
pananampalataya sa aming simbahan noon, bihira lang kaming kakain ng Eucharistia. Sa amin, depende lang sa pastor. Kung kailan gusto niya, kung kailan meron kaming skyflex, at saka Diyos. Talaga? Hindi ko naman pinagtatawanan yung mga namin, teaching noon. Pero naisip ko lang at saka parang naalala ko lang yung ginawa namin dahil totoo talaga eh. At dito ko po, namulat po ako sa katotohanan. At nagtanong ako sa aking sarili, sino ba ang sumusunod sa Biblia? Kaming mga Protestante o itong mga Katoliko? Dahil kami, kakain lang kami ng Eucharistia, monthly, weekly, quarterly, annually. Hinahanap ko talaga sa Biblia yung sinasabi na, give us this day our monthly bread. Wala talaga akong mabasa. At saka, lapakan natin ang Panginoon. At saka, sinasabi doon sa John 6:52, sinasabi doon na kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat. Sabi ni Jesus, this is my true body and true blood. Yun ang sinabi ni Jesus. Totoong dugo at totoong laman ang sinasabi ni Jesus. Nagtataka ako, bakit sa aming doktrina, tuwing kakain kami ng Eucharistia, sasabihin ng pastor, ito ang simbolo ng katawan at dugo ni Jesus, laman at dugo ni Jesus. Kaya dito ko po naisip na kami pala ay hindi pala talaga sumusunod sa sinasabi ni Jesus. Dahil ang sabi ni Jesus, totoong dugo at laman. Hindi kailangan si Jesus nagsasabing ito ay simbolo ng dugo at laman at kainin ninyo. Hindi nagsabi si Jesus. Kaya pala sa amin, walang milagrong nangyari. Dahil ang kinain namin, simbolo. Simbolo. Skyflex, sabi ng pastor, ay, kung wala na pong hostya, ay walang problema yan. Ang daming Skyflex doon sa tindahan. Dahil alam nyo ba ang katotohanan? Bumibili din kami ng hostya. At yes, bumibili kami ng hostya doon pa sa mga St. Paul store. Mga protestante, bumibili ng hostya. Gawa ng Katoliko. At saka, para di mahalata, na pabalik-balik bumili at saka mahalata na, ay, pastor pala ang customer natin ngayon. Para di mahalata, Skyflex na lang aming gamitin. Ganon. Galitas. Galitas. Kaya yun. Kaya pala, dito ko na-realize na grabe itong Eucharistia sa Katoliko. May mga scientific evidence na dumudugo talaga. Tumitindig ang mga balahibo ko ngayon. May mga milagrong nangyari. Kapag kakain pala tayo ng Eucharistia, tunay at dugo ni Jesus, ang karamdaman mo ay gagaling. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Lahat ng karamdaman kapag ikay maniwala ay gagaling. Amen. Amen. Jesus Christ name. Amen. Hallelujah. Dahil ang kinain natin, tunay na dugo at laman ni Jesus. Kumakain na si brother.
Amen. Ano yan kay brother? Pagkain para sa katawan. Okay po. At saka, na-realize ko din na kaya pala walang milagrong nangyari sa amin tuwing kakain kami ng Eucharistia. Dahil isipin mo, kakain ka ng simbolo? Paano magmimilagro yung simbolo? Diba? Kapag kakain ka ng ganito, ito ang simbolo ng laman at dugo ni Jesus. Kainin mo iting simbolo. Kainin. Matutunaw kaya. Kaya pala, walang nangyaring milagro kailanman. Kahit ni isang report dyan sa TV, walang nangyaring milagro sa aming simbahan dahil ang kinakain namin, simbolo. Lalabas din, simbolo pa rin ang lalabas. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya unang misa na nag-attend ako, doon ko nalaman na napakahalaga pala ang parte ng ating mahal na ina sa Eucharistia. Dahil ang Eucharistia na kinain natin, naroon pa rin, may halo pa rin ng dugo ng mahal ng ina ng Diyos. Dahil si Jesus doon kumuha ng dugo sa ating mahal na ina. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya bawat kain natin sa Eucharistia, alalahanin natin na ang dugong ito ay galing din sa dugo ng ating mahal na ina. Palakpakan natin. Amen. Kaya unang pagsimba ko, unang pagdalo ko sa misa ng Katoliko, alam niyo ba, brothers and sisters, naiyak talaga ako. Dahil kakaiba talaga ang simbahan ng Katoliko. Nilait-lait namin ang ina ni Jesus. Dahil hindi namin na-realize. Dahil para sa amin, simbolo lamang. At dito ko natagpuan ang buong katotohanan sa simbahang Katoliko. Lakpakan natin ang Panginoon. Dahil buong-buo ang ating Eucharistia, buong-buo naroon ang Holy Family dahil nandoon ang dugo ng ating mahal na ina sa Eucharistia na ating kinakain. Amen. Amen. At ang ating mahal na ina ngayon, palakpakan natin. Ang ating mahal na ina, na buhay siya ngayon doon sa langit. Amen. Amen. Kaya ikaw, ako, anytime, pwede, kahit sa anong oras, pwede tayong hihingi ng intercession sa ating mahal na ina na si Mama Mary. Kung ikaw man ay may karamdaman, kumain ka lang ng Eucharistia, ikay gagaling. Amen? Amen. Yes. Okay. Kung ikaw ay may malaking suliranin, kumain ka lang ng Eucharistia. Nandyan si Jesus tutugon sa iyong mga suliranin. Nandyan si Jesus. Siya ang kalutasan sa ating mga suliranin, lalong-lalo na ngayon, sa panahon ng pandemic, malayo ang ating mga mahal sa buhay, yung iba nagkasakit, yung iba nahawa, yung iba dyan namatayan, yung iba dyan wala ng pagkain. Katulad sa akin ngayon, katulad ng naming mag-asawa, nais ko pong ipakilala ang aking asawa sa oras po na ito. Ito po. Where?
Hello po. Hello. Welcome po. Hello. Isa din siyang pastor, founder of a church, Pakistan. at bukas i-interviewin siya ni Adrian Milan.